Di ba si Jesus Christ, gitawag siya sa Bible nga begotten Son of God, bugtong anak sa Dios. Karon, sa atong pagkahiusa diha kang Kristo, kita nahimo man pong mga anak sa Dios. Nagpasabot ba wala na bugtong? Kay na naman po'y anak ang Ginoo lain og kana mao kita. Maigsoon ko sa Ginoo mo na ato ang hisgutan karon ining kabuntagon about adoption. O ang atong focus sa pagtuon is about the meaning of adoption. Ang kahulugan, sumala sa gisulti sa Biblia. Sa unsang paagi nga nahimutang anak, o unsa ang gihimo des Ginoo, unsa dining adoption, kining pagdeklara sa Dios nga anak na ka. Atong teksto is Romans chapter 8 verse 15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Okay? Makahimo na daw ta sa pagtawag, Abba, Amahan. Okay? Matawag na nato ang Diyos nga ato ang Amahan. Tungod kay naa nato ang spirit of adoption, not spirit of bondage to fear. No? Wala na to nga klase sa espiritu nga do na tay kahadlok sa atubangan sa Dios tungod kay nahimutang kaaway. Kay mao man gisulti sa balang kasulatan. Romans chapter 5 verse 10, we were enemies of God. No? Nahimutang mga kaaway sa Dios. Pero ingon ang Dios, wala ka giila sa Dios nga kaaway. Sa dihang nakaplagan nimo si Hesukristo. Ang supporting verses nato niini is Ephesians chapter 1 verse 5, Galatians chapter 4 verse 4 up to 7, John chapter 1 verse 12, 1 John 3 chapter 3 verse 1, and then 2 Corinthians chapter 6 verse 18. So ato nang basahon unya, mao nang mga bersikulo ha ang ato ang pagahisgutan sulod niining ato ang discussion. Adoption is a powerful biblical concept that describes how believers are brought into God's family. Dili man ni siya basta-basta lang moingon ang Dios, anak na kanako, no? Ang atong kahimtang sa dihang nailalom ta sa sala, disconnected gud ta sa Dios. Putol, totally gyud putol ang koneksyon sa tao ngadto sa Dios. Iba sa Dios, aron nga masinati sa tao ang gidisenyo nga kinabuhi sa dihang gibuhat niya ang tao nga si Adan og si Iba dito sa tanaman sa Eden kay sala kami hinungdan anak nga naputol to. Nihimo ang Dios og pamagi nga madugtong pagbalik. Unya gihimo niya pinaagi sa adoption. Kadtong disconnected diha niya isipong tinuod na nga anak, no? So mo nagibuhat sa Dios. Ug ang gihimo niya nga pamaagi nga madugtong tangadto sa Dios is pinaagi ni Jesus Christ. So ang adoption, usa siya ka gamhanan o biblikal nga konsepto. Dili ni siya bana-bana lang o huna-huna lang, kundi mabasa gyud sa Biblia. Giunsa ang usa ka makasasala nga mituo gidala ngadto sa pamilya sa Dios o giisip nga anak na sa Dios. Okay? So number 2, adoption is a divine act. Kanang pagluwas sa tao sa iyang kahimtang nga makasasala siya o kanang pag-adapt sa tao aron isipon sa Dios nga anak na siya sa Dios, kanang tanan buhat sa Dios. Okay? So divine act of grace where God through Jesus Christ makes us His children and grants us the privileges of sonship. Gihatagan taniya ni anang mao parabilihiyo nga pwede tang mo claim mo na nga atong gibasa kaganina, Romans 8:15, through adoption, we can claim God as our Father. Number 3, unlike natural birth, adoption signifies a deliberate choice by God to bring us into a new relationship with Him, giving us rights and inheritance as His own children. Di ba, sa pag-adopt maupod na kanang sa physical nga adoption, dili man ang bata mo'y magbuot nga, oy, adopt ako. dili, di ba? Ang magbuot, katog yung pamilya, kung adapon ba ning bata o dili. Sa Dios maupod. Dili kita ang nagbuot
nga maingon nga himo akong anak Ginoo, no? Ang giingon sa Biblia, siya maoy nagpili. Unya ang iyahang gihimo nga pagpili mao nang mabasa nato sa Ephesians chapter 1:4. Wala pa daw kuno ang kalibutan, wala pa'y tawo. Pero ang Dios doon na choice nga gihimo. In Jesus Christ. Take note, in Jesus Christ. Diha sa iyahang sovereign plan, doon na say plano. Nga tanan nga mahiusa kang Jesus Christ, no? Matud pa niya, manigingon, choice niya nga mahimo tang anak but through Jesus Christ. Kung wala ang tao, wala si Kristo sa iyang kinabuhi, wala si Diyos, no? Wala niya gila si Kristo nga iyang Diyos o manluluwa sa iyang kinabuhi, dili niya ma-enjoy kining gitawag nga sonship. So, nini nga pagtuon tanaw nato ang meaning sa sunod is process, dayon privileges, dayon responsibilities. Unsa mga responsibilidad karon nga anak nata sa Ginoo. Karon ani sa ta sa meaning. Unsa may kahulugan? So niya ang una nato nga punto. Adoption is God's act of making us His children. No? Buhat sa Dios ang adoption. Unsa gingon sa Ephesians 1:5, gitakda na daw sa Ginoo. So walay maka-change ana. Kaya ang Dios man ang nagtakda sa imong kinabuhi. Unsa mahitabo daw kuno? Mahimong anak. Gitakda sa Ginoo nga mahimo gyud kang anak sa Dios, but in Jesus Christ. Mao na nga sa 4 kaganina atong gibasa, wala pa ang foundation sa kalibutan, He chose us in Christ. Unya human niya gipili nga mahimong anak kadtong nahiusa kang Kristo, ingon siya nakatakda na, no? Ang human niya gipili kadtong naa kang Kristo, gitakda sab niya nga mahimong mga anak, no? So mo na gisulti diha sa Bible, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Take note, good pleasure of His will. Sa ato pa, maugyod ni iyang gikahimutan. No? Mao ni iyang gikahimutan. Gikahimuot, kalipay. No? Kining pagkahimo sa usa ka tawo, nga bisan makasasala ta, pero gihimot ang anak sa Dios, maunay gikahimutan pag-ayo sa Dios. Okay? So, God predestinated us for adoption through Jesus Christ. Take note, through Jesus Christ. Walay laing access aron mahitabo ang adoption. Walay laing nga gihimo nga pamaagi. It is through Jesus Christ. So, number 2, adoption is a transformation from slavery to sonship. Si Pablo miingon sa Romans chapter 6, usahan man nato pag kinabuhi sa sala, kung patay na ta dinha, wala na tay access dinha. Mao pud ni ang nahitabo sa adoption. Sa dihang giadapta sa Ginoo nga mga anak nata sa Dios, nagpasabot na dunay pagka-transform. Kung unsay kinabuhi nato kanhi nga wala pa tay relasyon diha ni Kristo, dili na tong maong kinabuhi. So number 2, adoption is a transformation from slavery to sonship. Now, adoption grants us the right to call God Father. So, managibasa na ito nga teksto kaganina, Romans 8:15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. So, the spirit of adoption enables us to cry. Makahimo daw ta. Kung wala di ay ng pagka-adapt, katong pagpadala sa Espiritu sa Dios diha sa sulod nato, aron mahimot ang anak sa Dios, kita mismo dili ta makahimo sa pagtawag sa Ginoo. Tanawa unsay nahitabo nila ni Adan ug ni Eva. Sa diha nakabalo sila nga hubo sila, nitawag ba sila sa Dios? Wala, nanago sila sa Dios. Nipalayo sila sa Dios ni kalagyo. Kay ang makapahimo ra di ay nimo, makapa-empower nato nga kana bitawng mura bitaw ning prinsipyo nato nga ako naman yung gamit makadaghan kining pananlitan ato ang parente milyonaryo o niya imuhang kahimtang nag-uyaoy tawon pay butang ta balong-balong rang imuhang Pinoy-anan, pwede kang manugilon sa imong mga higala nga parente nimo na, pero maka-approach baka basta-basta atong milyonaryo doon na kay panagana, no? So ang Dios aron mawala ang panagana, gibutang niya ang espiritu diri sa sulod nato. Karon sa panahon may nahanlan ta, makatawag ta sa amahan, no? Tungod sa espiritu.
Matod pa sa Roma, the Spirit help us to witness that we are sons of God. So number 4, last ni siya nga punto, it is based on faith in Christ, not human effort. Matod pa sa John 1:12 as principle, whoever receives Him, ang pulong receive din ha, kaning sa John siya, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God. Although ang konteksto, nagisgot man siya sa Israel, no? Ang pag-receive din i-receive nila si Jesus Christ as their Messiah. But, kung kuha na itong prinsipyo, ingon nga mga magtotoo sa grasya, inani, sa unsang paagi na ito, gi-receive si Jesus Christ? By believing the gospel of the grace of God. Gituuhan na ito, nga pinagi sa kamatayon, paglubong pagkabanhaw, mautoy paagi sa atong kaluwasan, giklaim na to siya as our personal savior, pinagi niya ito niya, gibuhat sa Kalbaryo, maunay paagi sa pag-receive na to niya. Pero sa dihang gireject ang gospel, gireject sub na to siya. Kung wala dawata ang ebanghelyo sa kaluwasan. So those who believe in Jesus Christ receive the right to become children. Nana ang katungod, full right, nga kita anak na ta sa Dios. So biblical example ni ini, kini si Mephibosheth. Si Mephibosheth, mga igsoon ko sa Ginoo, anak ni Jonathan, nga close friend ni David. Pero niabot ang panahon, nga gipatay. Kini si Saul, kay programa man si Ginoo nga pulihan ni David ang trono. Siya na mo'y musulob sa trono sa pagkahari, no? Sa korona sa pagkahari. Karon, normal yun na siya, basta kay dunay pagkausab sa pagdumala sa kingharian, kadtong mga pamilya sa unang hari, dili na to isipon nga hari anong pamilya. O, pareho pananlitan. Tanawa, sa ato ang gobyerno, katong nag-una nga mga leader sa una, butanta, si Duterte. Wa man si First Lady, no? Wala man siya gi-introduce nga first lady. Pero, gi-consider nga niyang pamilya, first family. Karon, sa diha nga dili na siya ang nahimong presidente, first family pa bagyapon to? Ang bago na po nga, administration. Ang bago na pong nagdumala, mao na po giisip nga first family. Karon, mao po niyang nahitabo. Sa pamilya ni Saul, dunay nahabilin. Supposed to be patyon man gini. Tradisyon nila patyon gyud kadtong mga kaliwatan kay para walay manimalos, mamatay maghimog rebellion. Pero ang gibuhat ni David wala ni patya si Mephibosheth. Ang sige nga ni Mephibosheth sa 2 Samuel 9:6 and 7. Now when Mephibosheth the son of Jonathan, the son of Saul, came unto David, he fell on his face, ni dungo siya, niyokbo siya, siya and dead reverence. Dunay gihanihatag siya lalong nga pagrespeto, dako nga pagrespeto. And David said, Mephibosheth. And he said, and David said, Mephibosheth. And he said, answered, behold my servant. 7. And David said unto him, fear not, for I will surely show thee kindness for Jonathan thy father's sake, and will restore thee at the land of Saul, thy father, and thou shalt eat bread at my table continually. So, unsay punto din nganong giingnan siya nga fear not. Tungod kay naa sa una-una ni Mephibosheth, patyon gyud siya ni David. Pero unsay giingon siya, ayaw kahadlok. Pakitaan tika nako kaluoy. Mukaon ka uban nako sa akong table sa harianon. Sa ato pag-claim ni David nga one of his own, consider nga royal family gihapon. Although anang sitwasyon dili na unta sakop sa royal family si Mephibosheth kay lahi naman ang nagdumala sa kingharian, si David naman. Pero gi-adapt ni David si Mephibosheth ingon nga iyang kaugalingong pamilya. Busa ang nahitabo, David adopted Mephibosheth into his royal family, showing God's grace. Nagpakita ni siya sa usa ka grasya para kang Mephibosheth. Mao po nang gibuhat sa Dios para nato. Takos tang i-condemn sa Dios, takos tang silutan kay makasasala ta, pero gi-adapt hinoon ta niya, gipakaon ta niya og forever daw tang mag-enjoy sa iyahang panalangin. Ingon nga mga anak sa Dios. So, ang summary mao ni what is adoption? Sumala sa atong pagtuon,
It is God's act of making us His children. Number 2, it is a transformation from slavery to sonship. Gikan sa pagkaulipon sa sala, karon nahimo na tang mga anak. Number 3, it grants us the right to call God Father. Manahinungdan nga makatawag ta karon nga Papa sa atong amahan sa langit. It is based on faith in Christ, not human effort. Pagtuo ra gyud, dili buhat. Ang buhat bunga na sa ato ang pagtuo nga atong gibutang diha kang Kristo. Next lesson nato, mga igsoon ko sa Ginoo, sa session, next session ani, we will focus on the process of adoption.